Bro, bakit ganun? Minsan napapatanong na lang ako, bakit ako pa? Bakit ako na lang lagi yung paulit-ulit na nasasaktan, niloloko at iniiwanang mag-isa? Ang unfair ng mundo, di ba? Halika kapatid, may ikukwento ako sa iyo. May isang taong minsang buo ang mundo. May pamilya, kaibigan, tahanan, at mga pangarap. Ngunit, unti-unti, parang domino, isa-isang bumagsak ang lahat. Iniwan siya ng sariling pamilya. Niloko siya ng mga taong tinuring niyang kapatid. Minaliit siya ng iba at ang mga pangarap niya'y tinawanan. Hindi siya pinaniwalaan kahit totoo ang kanyang intensyon. At ang pinakamasakit, pinagtaksilan siya ng taong pinakamamahal niya. Parang hindi pa sapat. Nasunog ang kanilang bahay. Sunod-sunod na dumating ang trahedya. Namatay ang kanyang mga magulang. At sa huli, naubos pati ang kanyang pinansyal na kakayahan. Sa gitna ng lahat, napaupo siya sa lupa. Tahimik, wasak, at walang masandalan. Ngunit, sa katahimikan na iyon, may isang bagay na hindi nawala. Ang kanyang pananampalataya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong ng bakit ako. Sa halip, pumikit siya at sa unang pagkakataon, ibinigay niya ang lahat sa Diyos. Sa bawat pag-iyak, may kasamang panalangin. Sa bawat pagkawala, may unti-unting pagtanggap. At sa bawat gabi ng dilim, may maliit na liwanag na unti-unting sumisikat sa kanyang puso. Hanggang sa isang araw, napansin niya, hindi na siya tulad ng dati. Mas matatag na siya, mas tahimik, pero mas malalim. Mas sugatan, pero mas malakas. Minsan, pinapayagan ng Diyos na masira ang lahat sa buhay natin. Hindi para tapusin tayo, kundi para baguhin tayo. Kapag nawala ang lahat ng inaasahan mong sandalan, doon mo mararamdaman na may mas mataas na lakas na hahawak sa iyo. Hindi para pabigatin ka, kundi para ihanda ka sa mas malaking layunin. Hindi sukatan ng pagkatao mo ang dami ng nawala sa iyo, kundi kung paano ka bumangon sa kabila ng lahat. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa pananampalatayang hindi bumibitaw kahit wala nang natitira. Kung ikaw man ngayon ay nasa punto ng pagkawasak, tandaan mo ito. Ang pagkawala ay hindi katapusan. Ito ay paghahanda. At ang taong halos mawasak na, siya ang kadalasang ginagamit ng Diyos para gumawa ng himala. Hindi ka pinabayaan. Hinuhubog ka lang. At sa tamang panahon, ang lahat ng luha mo magiging patotoo ng lakas na hindi kayang sirain ng mundo.